And now, so tayo po ngayon ay magkaroon muna ng review muli. Again, this is the last Sunday na po ng ating series na God's Dwelling Place. Napakarami, no? Napakalawak nito. Maaari pa nga natin palawakin ito. Pero dito na natin tatapusin. Kundi yung pinaka-application. So, I invite, again, tayo po tayo. Sandali na lang to para makapag-pray tayo. Konting review lang tayo. So, again, ito po yung una nating Sunday. God, uncontainable God. Alam na natin to, ang Diyos ay nasa lahat ng dako, hindi natin siya kayang ikahon. Makapangyarihan ng Diyos, siya ay all-knowing, He is God. And then, yung tabernacle of God na inutos niya sa pangunguna ni Moses, para ito yung maging, yung sasamba sila sa Lord, magkakaroon ng connection with God, yung paglilinis ng mga kasalanan, yung tabernacle, portable siya, so kahit saang kung lilipat sila, pwedeng mailipat. Ito yung portable temple. And then, nagkaroon ng establish na sa isang lugar, yung Temple of God, na wala ho tayo makikita ngayon sa Israel. And then, nung New Testament, panahon ni Lord Jesus Christ, sa panahon nila Apostol Pablo, ito yung bagong Temple of God. Tayong mga Kristiyano. We are God's temple. And hindi lamang Temple of God, but Temple of the Holy Spirit. And, yung last week, the church, the habitation of God. Tayo, bilang sama-samang mga Kristiyano, we are the church. And meron tayong, pag pinagsama-sama tayo bumubuo sa body of Christ. And now, ano po yung title natin ngayon? 1, 2, 3, go! We praise God well. So, ano ibig sabihin nun? Tayo ay nagpuri, ang Diyos nananahan. Ang Diyos ay nananatili. Kung mapapansin natin yung mga nauna about sa mga lugar, physical. Una, physical na templo. Pero pangalawa, yung spiritual na templo, yung ating physical na katawan. Pero ito, action. We praise. Ito na yung pinaka-application natin. Bakit ba merong templo? Bakit ba meron yung temple of God at katawan? Ano ba yung isa sa dapat na ginagawa natin? Yung reason natin bakit tayo nabubuhay is to praise the Lord. And para mas maunawaan natin, let us pray. Father God, maraming salamat po sa ito na po yung huling Sunday, Panginoon, upang pag-aaralan namin ang patungkol, Panginoong Diyos, sa pagpupuri sa iyo. Yung God's dwelling place. Paano ho ba kayo nananahan kapag kami ay nagpupuri? Maraming salamat o Panginoon. Naway, dalangin namin, ma-apply namin ito. Bless us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, para mas maintindihan natin, basahin natin yung verse na sumusuporta dito. Pag tayo nagpupuri, ang Diyos tumitira. Diyan. O nananatili. Sabi ho dito, tingnan muna natin yung mga modern na translation. Basahin natin 1, 2, 3, go. Ngunit ang banal... Yon. Dito, ang salin dito, pinaparangalan. So tingnan natin sa susunod sa English. 1, 2, 3, go. Yet you are holy, O you who enthroned upon the praises of Israel. So, bagamat po Israel ang pinatutungkulan, siyempre, Israelita yung sumulat niyan, pero ang ginamit na salita dito, enthroned. Sa Tagalog, pinaparangalan. So, pag sinabing enthroned, na-imagine natin nakaupo. Bakit kaya? Pero, ano ho ba talaga yung literal na salin niya? Dito natin maiintindihan, pag tayo nagpupuri, ang Diyos nananahan. Ang kanyang presensya kasama natin. Sabi ho dito, babasahin ko sa lumang tagat sa kanya, sa Genesis, sa Exodus, yung mga salin sa kanya, dwell. Ano Tagalog ng dwell? Tumahan, tumira, nanatili. So, literal na ibig sabihin, kapag ikaw ay nagpupuri sa Diyos, kasama mo ang Diyos. Kaya ang isang lugar na punong-puno ng pagpupuri, asahan mo ang presensya ng Diyos ay nariyan. Kaya ho, itong building na ito, hindi siya special, hindi dahil gumastos tayo, pinalaki natin, and in the long run, we are praying na magkaroon ng aircon. Hindi siya special dahil doon. Special siya dahil sa mga tao na ano ang ginagawa? Nagpupuri. Useless po itong church na ito kung hindi ho nagpupuri yung mga Kristiyano dito. Kahit gaano pa kalaki yung church, kung hindi ho nagpupuri ang mga tao, hindi sumasamba ang mga tao, sapagkat yun po ang dahilan bakit po tayong merong church o physical building na tinatawag, physical church na tinatawag. Ito.
So praise is very important. Bakit ho mahalaga ang pagpupuri? Alam na natin ito. Pero tignan lang natin yung mga ibang bagay. Hindi na natin lalahatin. Kukulangin tayo ng oras kung iisa-isahin natin. Pero ito yung pinakamagandang dahilan. Sa palagay ko, unang-una ho, tayo mismo ay nakikinabang kung nagpupuri tayo sa Diyos. Siguro meron nag-iisip sa atin, bakit tayo dapat magpuri? Kasi unang-una, inutos ng Diyos. Pangalawa, deserve ni God. Tapos kung ikaw, negative thinker ka, ano man si God, parang sabik naman sa pagpupuri. Pero dapat nating ma-realize, every time we praise the Lord, hindi ho ang Diyos ang talaga nakikinabang eh. Magpuri ka o hindi magpuri, ang Diyos pa rin siya, hindi siya magbabago. Walang hanggan pa rin siya, ang kanyang kapangyarihan mananatili, hindi siya magbabago. Pero pag ikaw ay nagpuri sa Diyos, merong nagbabago. Ikaw ay unang-unang nabibless. Tingnan natin. Dahil nananatili ang presensya ng Diyos sa atin kapag tayo ay nagpupuri. Sa presensya ng Diyos ay merong unang-una po, number 1, basahin natin, number 1. Sa presensya ng Diyos ay merong kaligtasan. Pag tayo ay nagpupuri, again, iniimbitahan natin ang presensya ng Diyos. Sa presensya ng Diyos, merong kaligtasan. Sabi ho dito, Psalms 127 verse 1, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? The Lord is my light and my salvation. Basahin natin yung history ng Christianity. Siguro inaral to ng mga estudyante ng mga taga-Messiah College. Alam na rin natin, kaya meron tayong IDOP, International Day of Prayer. Napakarami na ho natin nakita mga patotoo ng mga Kristiyano na kahit pinapatay sila, kahit sinusunog sila, nagpupuri sila sa Diyos. Because they believe, and tayo naniniwala din, the Lord is our light and our salvation. Merong mga pagkakataon na niligtas sila physically. May mga pagkakataon pinapayagan ng Diyos, sige, hanggang dito na lang ang buhay mo. Pero ang higit, yung kaligtasan na higit pa sa buhay dito sa mundo, yun ang pinakamahalaga. Nagpupuri tayo. At we are inviting God's presence kung saan merong kaligtasan, merong protection. Pangalawa, sa presensya ng Diyos ay merong kalayaan. 2 Corinthians chapter 3 verse 17, now the Spirit is of the Lord, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kung nasaan ang presensya, nasaan ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. Kaya kung ikaw nag-i-struggle ka sa tinatawag na pet sin, instead na yung maramdaman mo yung guilt, tama yun, mag-guilty tayo sa mga kasalanan natin sa Diyos. Pero wag ho nating hahayaan yung guilt feeling na yan, yun yung magpapalayo sa atin. Sapagkat sabi ho sa Biblia, ang tunay na pagsisisi, ilalapit ka sa Diyos. Hindi ka ilalayo sa Diyos. 2 Corinthians chapter 7 verse 10, yung godly sorrow versus yung sorrow of the world. Tayo ay ilalapit sa Diyos kapag tayo ay tunay na nagsisisi. At doon, hindi ho dapat maging hadlang yon para tayo ay magpuri sa Diyos. Magpuri tayo sa Diyos if we are struggling. Kasi mas mararanasan natin yung kalayaan na pinangapangako ng Diyos. Siyempre, number 3, sa presensya ng Diyos, again, meron tayong tinatawag na kaligayahan. Ano yung kaligayahan? It's beyond happiness. This is joy. Na nakakaramdam ka ng kaligayahan, ng joy, kahit na marami kang problema. Na kahit na ang dami mong iniisip, pero nangingibabaw ang kaligayahan because of the presence of God. Psalms 16:11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Kaya dapat tayo nagpupuri. Ito po yung mga pakinabang sa pagpupuri. Nararanasan natin ng kaligtasan, kalayaan, kaligayahan, and syempre number 4, kaaliwan. Psalms 23 verse 4. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Yan. Sa English, ang ganda eh. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will
Fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Nararanasan natin ng kaaliwan. Isipin mo, no? Nandun ka na you are walking in the valley of death. Kumbaga, sa salita natin ngayon, 50-50 ka na. Pero nagpupuri ka pa rin sa Panginoong Diyos. Ang dami natin nakitang ganyan mga artista na nananampalataya kay Kristo. Nasa deathbed na sila. Nasa huling sandali na sila. And yet still they are praising the Lord. Kasi meron ho talagang pakinabang sa pagpupuri sa Diyos. Again, sinasabi natin, magpuri ka o hindi magpuri, ang Diyos hindi siya nagbabago. Diyos pa rin siya na walang hanggan. Diyos pa rin siya na makapangyarihan. Pero, the moment we praise the Lord, we are inviting His presence. Isipin yun, yung Creator mo, kasama mo. At hindi, alam natin na kasama talaga natin ang Diyos, Emmanuel. Pero yung special na presensya because we are praising God. At nakita natin sa buhay ni David yan. Kaya si David, prinoteksyonan siya laban sa leon, sa oso, kay Goliath, sa lahat ng mga kalaban niya. Kasi kahit po si David hindi siya perfect, pero man of praise siya. Talagang nagpupuri, nabubuhay siya sa pagpupuri. Ang pagpupuri ay lifestyle. Sabihin mo sa katabi mo, lifestyle. Praise is a lifestyle. Yan. Ngayon, ano ang sinasabi nung binasa natin kanina sa Psalms chapter 22, verse 3? Ang Diyos ay nananahan sa pagpupuri ng kanyang mga tao. Ang sinasabi ho dito, mas lalo tayong magpuri sa ating Diyos. Tatlong bagay ho. Tuwing kailan tayo dapat mas lalong magpuri. Ito pa, basahin natin. 1, 2, 3, go! Dumating na ba sa punto ng buhay nyo na hindi nyo nararamdaman ang Diyos? Yes or no? Dumating na ba sa punto ng buhay nyo na pakiramdam nyo pinabayaan na kayo ng Diyos? Now, this is the question. Ganado ka ba magpuri pag pakiramdam? Hindi, di ba? Ang hirap, kailangan mong utusan ang sarili mo. Pero dito nga, matetest yung ating commitment sa Diyos. Dito masusubukan na talagang nabubuhay ako para magpuri sa Panginoong Diyos. Sapagkat, tinutupad nito yung kinanta natin kanina, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Ngayon, palitan natin yung dulo. Even when I don't feel it, I will praise the Lord. Because praising God is not depending on yung nararamdam mo, hindi nakadepende sa pakiramdam mo. Kaya nga, sa panahon na nakakaramdam tayo na tila malayo ang Diyos, pakiramdam lang natin yon. Pero ang totoo, malapit siya sa atin. Yung pakiramdam natin na parang pinabayaan niya tayo, akala lang natin yon. Because God, di ba, makes a way sa paraan na hindi natin nakikita. Nasa kantangan ni Don Moen, di ba? God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. Kumikilos ang Diyos. So tingnan natin. So Psalms 22 verse 3 yung binasa natin kanina. Tingnan natin yung mga kasama niya mga verses. Sabi dito sa verse 1, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Familiar kayo rito? Di ba ito mismo yung sinabi ni Lord Jesus Christ? So, actually, yung sumulat ng Psalms 22, wala siyang idea that He was prophesying pala. So mayroong dahilan bakit ito binanggit ni Lord Jesus Christ, yung itong Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kasi kung babasahin natin yan, yung sumulat nito, hindi niya alam, he was prophesying about the Christ, yung Mesiyas na papahirapan. Kung babasahin natin yung kabuuan ng Psalms 22. Sabi dito, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal? Yun yung kanyang pakiramdam. Diyos ko, bakit mo po ako pinabayaan? Nararamdaman natin to pagka yung nakakaranas talaga tayo ng matinding pagsubok. Sabi pa dito sa verse 2, O Diyos ko, ako'y humihiyaw sa araw, ngunit hindi ka sumasagot, at sa gabi at hindi ako tahimik. Talagang silent ang Diyos.
Again, paano tayo tutugon? Tapos kanina nabasa natin yung verse 3, ang Diyos nananahan sa papuri ng kanyang mga tao. Nakita natin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero sinabi sa verse 3, ang Diyos nananatili siya, nananahan siya sa pagpupuri. Kaya mas lalo tayong magpuri. Imbis na magtampo ka, magpuri ka sa Diyos. Sabi again sa verse 4, nagkaroon pa ng comparison. Ang mga ninuno namin nagtiwala sa iyo umasa sa kanya, kaya sila'y iniligtas mo. Tumawag sila sa iyo at sa panganib ay nakawala. Nagtiwala sila sa iyo at di naman sila napahiya. Ni-review nung sumulat, nung Psalms 22. Lord, ito yung ginawa mo sa kanila. Pero sinabi, yung karugtong ito hindi niya sinabi, naniniwala ako, ganito rin gagawin mo sa akin. Pero ito yung karugtong. Ngunit ako'y parang uod at hindi na isang tao, hinamak at pinagtatawanan ng kahit na sino. Pinagtatawanan ako ng bawat makakita sa akin, inilalabas ang kanilang dila at sila'y pailing-iling. Sabi nila, nagtiwala siya kay Yahweh, hayaang iligtas siya nito. Kung talagang mahal siya nito, darating ang kanyang saklolo. Ano po yung point dito? Nire-review niya, binabalikan niya, Lord, ito yung ginawa mo sa mga ninuno namin, tinulungan mo. Pero sa kanya, bakit sa akin? Ba't parang hindi ganun? Di ba, nagkakaroon minsan ng comparison? Lord, mas prayerful naman ako sa kanya. Bakit parang siya mas pinagpapala mo? Di ba, nagkakaroon ng comparison minsan? Mas marami naman akong present dito sa church Bakit parang, Lord, bigyan mo naman ako ng ganito, ibigay mo naman sa akin. Nagkakaroon ngayon ng comparison. Ngayon, ang mali natin doon, parang ang praise, ginagawa na natin siya dahil merong reward base. Kasi pag nagpupuri ako, baka bigyan ako ni Lord. Hindi. Kaya na tayo nagpupuri because of who God is. Hindi dahil kung meron kang kailangan. Nagpupuri tayo dahil kung sino ang Diyos sa buhay mo at ano ang gagawin niya sa'yo kahit na punong-puno ng pagsubok ang paligid mo. Hindi magbabago ang katotohanan. Ang Diyos kasama natin. Ang Diyos ay handang tumulong sa lahat ng pagkakataon. Kaya sa panahon na ganyan po yung pakiramdam natin, instead of making comparison, buti pa yung mga classmate ko nung high school, ang yayaman na nila, may sarili na silang bahay. Buti pa yung classmate ko dati na laging bagsak sa mathematics. Pero ngayon, mas mayaman na sa akin, ako wala pa ring bahay. Minsan di ba ang lungkot, nagkakaroon ng comparison sa sarili mo tsaka sa mga kaklase mo? Kasi nakatuon ka sa kanila Ituon mo yung sarili mo sa Diyos. At yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng toxic mind, negative mind. Instead of looking up to God, tinitignan natin yung mga tao sa paligid natin. Colossians chapter 3 verses 1 and 2. Set your mind on things above, not on the things that are on earth. Ituon mo, i-focus mo ang paningin mo sa Diyos. Para hindi mo maramdaman yung mga sinasabi mong pagkukulang na yan every time we compare. Kaya mas lalo tayong magpuri. Kung meron man sa atin na ganito yung pakaramdam ngayon, dumaraan ka sa matinding pagsubok. Ang hamon po sa atin, mas lalo tayong magpuri sa Diyos. Pag hindi ka nagpuri, makakatulong ba yun? Hindi rin naman Magpuri ka sa Diyos. Manampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, letter B, mas lalo tayong magpuri sa ating Diyos. 1, 2, 3, go! Ayan, ito naman. Siyempre, pag tayo magpupuri sa Panginoon, magiging inspiration din natin kasi kailangan natin ng tulong. Lord, sa totoo lang, di ba minsan pagka tayo nangungutang, parang ganito lang yan Yung meron kang kaibigan na matagal na panahon mo nang hindi nakausap, biglang nag-notify yung messenger. Di ba merong napanood ko yata to sa Family Feud. Ano ang kadalasang sinasabi sa iyo ng kaibigan mo pag siya ay mangungutang? Kamusta yata number 1? Di ba, tagal mo nang hindi nakausap Tapos na-receive mo message, kamusta? Ngayon, magdududa ka na. Baka may kailangan sa akin to Diba? Gino muna siguro, minsan naman, bubulahin ka. Ang pogi mo ngayon, mga ganyan, di ba? So parang ganito rin yan.
Instead na tayo, yung pride natin pairalin, hindi ako binibless ng Lord, paano hindi niya binibigay yung, mas lalo pa tayo magpuri pag tayo may mga kailangan sa Panginoong Diyos. Pero, syempre, yung pinakauna pa rin nating intention is to praise Him. Yun dapat yung una nating motibo. Bonus na lang ito reward na lang ito, bonus na lang ito. Pero hindi ho masama na humingi ng tulong sa Panginoong Diyos. Sapagkat inutos niya naman yan lumapit kayo sa akin, humingi kayo ng tulong, tutulungan ko kayo, I will strengthen you. Pangako ng Diyos yan. Pero samahan naman natin ang pagpupuri. Hindi laging prayer, yung prayer of hingi. Diba? Mas madali kasing humingi kaysa magpuri. Diba? Kailangan ko ng tuition fee, Lord, mag-pray. Magpuri muna tayo. Purihin muna natin ang ating Diyos. Yung talagang yung commitment, yung merong pagmamahal sa Panginoong Diyos. Sabi ho dito, again, sa Psalms 22 pa rin tayo, O Yahweh, sabi sa verse 19, O Yahweh, wag mo sana akong layuan. Yung pa rin yung tema, no? Tignan natin yung tema ng Psalms 22. Pakiramdam niya malayo ang Diyos. Yet still, yung praise, hindi nawawala. O Yahweh, wag mo sana akong layuan. Ako ay tulungan at agad na saklolohan. Kahit na pakiramdam niya, sabi niya doon sa verse 1, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero sabi niya dito sa verse 19, lumalapit pa rin, tulungan mo ako. Nananampalataya pa rin siya. Yung ating Diyos is our helper. Sabi sa verse 20, iligtas mo ako sa talim ng tabak at sa mga asong sa aki gustong kumagat. Ito po, simbolismo ito, hindi ito literal na aso, kundi yung sumulat nito talagang maraming naghahanap sa kanya. Marami siyang kaaway na gustong siguro tapusin ang kanyang buhay. Sabi ho dito sa verse 21, sa bibig ng mga leon, ako'y iyong hanguin. Sa sungay ng mga toro, ako ay iyong sagipin. O Yahweh, panalangin ko sana'y dinggin. Sa mga panahon ho na nangangailangan tayo ng tulong ng Diyos, pagliligtas ng Diyos, saklolo ng ating Diyos, magpuri tayo. Kadalasan ginagawa namin to sa mga spiritual warfare. Diba? Instead of praying to God, Lord, tulungan niyo po kami sa pangalan ni Jesus, ang masamang espiritong ito, pinapalayas namin. Kadalasan meron kaming team na merong ang trabaho lang nila magpuri sa Panginoong Diyos. And then the pastor, si Pastor Joe, ito yung nawi-witness namin. Si Pastor Joe, doing deliverance ministry, at kami ng mga kasama, nagigitara kami, nagpupuri sa Panginoong Diyos. Diba? Yung sa Chronicles, naalala ninyo? Makikipaglaban sila yung mga Israelita, makikipaglaban sa kanilang kalaban. Imbis na ang mga espada ang dala, anong ginawa? Nasa unahan mga praise leaders. Nagpupuri sa Panginoong Diyos. Ang pagpupuri ay makapangyarihan. Gaano siya makapangyarihan? Dahil iniimbitahan natin ang presensya ng Panginoong Diyos. At pagkasama natin ang presensya ng Panginoong Diyos, naririyan ang kanyang pagtulong, naririyan ang kanyang pagsaklolo. At syempre, last but not the least, mas lalo pa po tayong magpuri. 1, 2, 3, go! Yan, ito personal na. Kasi may ginawa ang Diyos sa iyo. Alalahanin mo yung ginawa ng Diyos sa iyo. Ito ho ang problema sa ating mga tao. Mabilis ho tayong makalimot. 'Di ba? Ang dahilan kung bakit tila ba ang dali na lang mag-backslide, hindi natin binabalikan yung panahon, yung first love natin sa Panginoon. Yung panahon na ang service ay alas 9, pero alas 7 naririto ka na sa sobrang gustong-gusto mong magpuri sa Panginoong Diyos. Sa panahon na 3 times a day ka nagde-devotion, balikan natin, bakit ba tayo nanampalataya sa ating Diyos? At ito pa sinasabi, at ginagawa pa rin niya hanggang ngayon. Sabi ho dito, again, sa Psalms 22 tayo, sa verse 22, mga ginawa mo'y ihahayag ko sa aking mga kababayan. Sa gitna ng kapulungan, ika'y papupurihan. Again, balikan natin ng context. Sabi dito sa verse 1, O Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Tapos sabi sa mga susunod na talata, bakit tila malayo ka sa akin? Bakit parang hindi kita kasama? Pero sabi niya sa verse 22, kahit ganun yung pakiramdam niya, ano yung sabi niya? Mga ginawa mo'y iahayag ko sa aking mga kababayan. Nakita niyo yung commitment niya?
Yung pakiramdam niya, ang layo-layo ng Diyos sa kanya. Pero ang commitment niya, ihahayag ko pa rin yung ginawa mo at yung gagawin mo pa rin. That is faith. Sabi sa verse 23, kayong lingkod ni Yahweh, siya inyong purihin, kayong lahi ni Jacob, siya inyong dakilain, bayan ng Israel, luwalhatiin siya't sambahin. Again, very ironic. Bakit? Inuutusan niya yung mga tao, purihin niyo si Yahweh. Siguro kung ikaw pilosopo ka, ikaw nga, hindi ka nga tinutulungan ng Diyos Pakaramdam mo nga, malayo ang Diyos sa'yo, tapos uutusan mo kami, purihin ng Diyos. Dito makikita natin yung antas ng pananampalataya ng sumulat nitong Psalms 22. Lord, I am committed to praise you anuman yung mangyari, di ba? Ako'y magpupuri anuman ang mangyari. Di ba? Ang galing nung ano eh. Ang Panginoon ang bahala sa atin. Yung faith. Anuman yung mangyari, anuman ang sitwasyon, ang desisyon mo, magpupuri ka pa rin. Walang magiging hadlang. Napuyat ka, babangon ka pa rin. Lord, sasamba ako dito sa lugar na ito. Commitment sa Panginoong Diyos. Sabi dito sa verse 24, mga dukhay din niya pinababayaan at tinahamak, hindi siya umiwas sa humihingi ng paglingap, sinasagot niya agad ang mga kapuspalad. Binabalikan niya, dinidescribe niya kung ano ba yung mga ginagawa ng Diyos. Bagamat siya mismo sabi niya, pakiramdam niya, pinapabayaan siya. Bakit? Naniniwala siya yung katotohanan na kahit hindi niya nararanasan itong pagtulong ng Diyos, hindi nagbabago ang Diyos. Kapit lang sa Panginoong Diyos kasi darating din ang yung pagliligtas sa'yo. Siguro maaring may tinuturo pa sa'yo. Pinapatatag ang pananampalataya mo. Binibigyan kanya ng wisdom, mga experiences na kailangan mo. Di ba minsan parang nangangailangan ka ng pera, Lord, kailangan ko po ng ganito. Pero hindi nagpo-provide si Lord. Tapos after a couple of months, meron ka palang naipon na pera dun, ano? Maraming beses na nangyari sa akin yun, Nasa isang bag pala, nag-iipon ako. Ay, meron pala ako na... Lumilitaw yung pera na kailangan mo sa panahon na pas pinakakailangan mo. Hindi pa binibigay ng Lord sa'yo kasi meron pang tamang timing. Tiwala pa rin sa Panginoong Diyos. Sabi dito sa verse 25, ginawa mo'y pupurin sa dakilang kapulungan, sa harap ng masunurin mga lingkod mong hinirang, ang panata kung handog ay doon ko iaalay. Grabe. Kung talagang iuunawain natin yung sumulat ng Psalms 22, lagi ko sinasabi sumulat kasi debatable. Meron silang sinasabi kay si David, merong sinasabi na iba. So kung sino man yung sumulat, wala akong problema doon. Ang importante yung mensahe. Pero makikita natin yung commitment niya. Yung mga panlabas, yung mga consequences, yung mga nangyayari, circumstances sa buhay natin, hindi ho yan hadlang para hindi ho tayo magpuri sa Panginoong Diyos. Bilang conclusion, basahin natin. Tatlong bagay. 1, 2, 3, go! Yes, praising God requires faith. Mas lalong nahayag ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa panahon na tayo ay dumaranas ng matinding pagsubok. Bakit tayo nagpupunta sa lugar na ito? Hindi lang dahil seremonya o praise and worship dahil Sunday. Nagpupunta ka dito because you believe in God. Meron kang faith sa Panginoong Diyos. At ikaw ay nagpupuri because you have faith in God. Praising God requires faith. At yun yung nakita natin sa writer ng Psalms 22 na kahit napakaramdam niya ang layo-layo ng Diyos niya sa kanya. Yet, yung pananampalataya niya na ang Diyos handang tumulong, ang Diyos ay hindi nagbabago. Praising God requires faith. I-assess natin yung sarili natin. Tanungin natin ang sarili natin. Kamusta yung faith mo ngayon? O tanungin natin, kamusta ang praise life mo ngayon? Kung medyo mahina, hindi natin pwedeng maihiwalay yung pananampalataya. Faith is very important.
The reason na still nananatili ka sa Panginoong Diyos, still na sumasamba ka sa Kanya, nananalangin ka sa Kanya, because you have faith in Him. Pangalawa ho, 1, 2, 3, go! Yan, alam na natin, na ipaliwanag na natin to kanina. When we praise God, we invite His presence. Parang nagkakaroon ng audience. Isipin mo yung concert, di ba? Pag nagko-concert ka, pagbebenta ka ng ticket, magpo-promote ka. Pero sa Panginoong Diyos, hindi mo na kailangan i-promote yan. Nakikita ng Diyos ang puso mo. Gusto magpuri nito. Sasamahan ka ng Panginoong Diyos. Yung sinabi pa nga sa Matthew chapter 6, di ba? Pag ikaw mananalangin ka, isarado mo yung pinto mo, ilak mo yung pinto mo, manalangin ka sa Diyos na hindi mo nakikita, at ang Diyos na hindi mo nakikita, nandoon siya kasama mo. Nakikita ka niya. Matthew chapter 18, kung nasan yung 2-3 tao, higit pa, nananalangin. Naroon ako kasama nila. Panalangin pa lang yon. Paano na yung mataas na antas? Kasi hindi ka na humihingi, kundi nagpupuri ka na sa Diyos. Kinikilala mo na kung sino ang Diyos sa buhay mo. Mas mataas na antas. Pagpupuri. You are inviting His presence. Pangatlo. 1, 2, 3, go! Yes, love. Ito yung ito yung kahit na ang pangit-pangit ang nararamdaman mo, yung makapangyarihang pag-ibig na nararamdaman mo para sa Kanya. Ito yung magmo-motivate sa'yo, ito yung mag-i-inspire sa'yo na magpuri pa sa Panginoong Diyos. Kailangan ho nating palalimin natin ang ating pagmamahal sa Diyos. At alam niyo po ba, and every time we praise God, nakakatulong po ito para ho lumalim ang ating pagmamahal sa Kanya. Bakit? Kumikilos ang banal na Espiritu sa puso mo. Kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa iyo habang ikaw ay nagpupuri. Mas nakikilala mo ang Diyos, mas nararanasan mo ang Panginoong Diyos. Tatandaan ho natin, ang pag-ibig hindi, kahit sa kapwa natin, nade-develop po yan sa communication. Tama? Noong unang panahon, hindi mo naman crush yun eh. Diba? Sino dito mayroong mga crush? Noong unang panahon, pangit na pangit ka naman sa kanya eh. Hindi ka naman nakukyutan sa kanya eh. Pero nakilala mo, ay gentleman pala to. Ay masipag pala sa bahay to. Naguhugas ng plato, naglalaba. Ay ideal one pala to, ideal woman pala to. Nakikilala mo siya. Tapos nagkakaroon kayo ng communication, nag-uusap kayo, nade-develop. Ganon din po, when we communicate to God, nade-develop po yung pag-ibig natin sa Kanya. Kaya napakahalaga yung nagbabasa tayo ng Biblia, nananalangin tayo, and of course, nagpupuri tayo sa Panginoong Diyos. Dahil ang unang-unang nakikinabang ho, ikaw. Hindi ka basta-basta magbabackslide. Kasi you are going stronger sa iyong pananampalataya sa Kanya. At ano po yung mga reason bakit dapat nating mahalin ang Panginoong Diyos natin? Alam natin, napakaraming dahilan. Para mas maintindihan natin, si John McCain, siya po ay dating sundalo sa Vietnam War sa United States of America. At siya po ay naging senator po ng US dati. Siya po ay nakulong sa Vietnam. Ewan ko kilala nila yun. Sa Vietnam War. Sa 7 years yata sila nakulong doon. At doon sa Vietnam, sila ay nakakulong. Meron, yung isang sundalo doon, ang pangalan ay Mike Christian. Gumawa siya ng maliit. Kumuha siya ng mga retaso ng mga tela, red, white, and blue. Bumuo siya ng maliit lang siguro na tela. Tinahi niya yon. Nilagay niya doon dito sa may damit niya. Tapos tuwing gabi, pag matatapos na yung kanilang, pag isasabit na nila yung damit nila, tatayo siya. Gaganyan siya. Nire-recite, I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Every night, ganon. Ngayon, yung mga kasama niya, gumaya na rin. Nagtataka yung mga Vietnamese na sundalo. Ano yung ginagawa nila? Kaya one night, pinasok nila yung preso, nakita nila yung damit na yon na mayroong red, white, and blue, symbolizing the flag
of the United States of America. Bakit niya ginagawa yung allegiance na yun? Kasi napakahirap na. Alam niyo, tinotorture sila doon. Tinotorture sila doon habang sila ay nasa preso. So ngayon, dahil tinotorture sila, yung allegiance, napakahalaga yon. Pinapaalala, bakit ako nagsundalo? Ang katapatan ko ay nasa flag of the United States of America. Ngayon, dahil siya yung pasimuno, kinuha siya ng sundalo, binugbog siya. Violet, pinasok sa kulungan, violet na yung mukha, pasapasa na, wala na yung flag. Pero, yung mga kasama niya, si Mike Christian, siya ngayon yung naging simbolo ng allegiance sa kanilang flag. Tumayo sila, nagganito sila, I pledge my allegiance to the United States of America. Siya yung naging simbolo ng katapatan. Bakit ho tayo magiging tapat sa Panginoong Diyos? Bakit pa rin tayo magpupuri kahit na yung sitwasyon ay hindi naaayon sa atin? Bakit we will still pledge allegiance to our Lord Jesus Christ? Ito hindi lamang simbolismo, kundi talagang merong ginawa ang Diyos sa buhay natin. Ang pinakamahalaga, niligtas niya tayo. Lahat tayo mamamatay. Una-unahan na lang, panapanahon na lang, weather na lang. Pero lahat tayo mamamatay. Pero ang pinakamahalaga, kung ano yung nasa loob ng physical na katawan natin, yung ating kaluluwa. And because of that, the sacrifice of our Lord Jesus Christ, we will pledge our allegiance to God. At isa sa pamamaraan para ipakita natin yung katapatan natin sa Panginoong Diyos, yung ating lifestyle of praise. We will still praise the Lord anuman yung mangyari. Anuman yung maging resulta ng exam mo, anuman yung maging resulta sa application mo, anuman yung naging tugon ng Diyos sa mga panalangin mo, kung hindi man niya sinagot, we will still pledge allegiance to the Lord our God who loves us unconditionally. Tayo pong lahat ay tumayo.